Kumusta ka, kaibigan? Salamat sa pagbisita dito sa aking munting channel. Pero kung bago ka pa lamang, i-click nyo po ang subscribe button at huwag nyo pong kakalimutang i-on ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod ko pang videos. Ang kwentong ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang babae na nagbigay ng pagkain sa isang batang lalaki. Ito ay pinamagatang Isang Baso ng Gatas. Noong 1863, sa isang maliit na baryo sa Pennsylvania, ay may nakatirang isang batang lalaki at nagmula ito sa isang mahirap na pamilya. Sa kanyang murang edad ay pinasok nito ang lahat ng trabaho para masuportahan ang kanyang pag-aaral. Tumutulong din ito sa kanyang ina para mairaos nila ang kanilang pang-araw-araw na pagkain. Isang araw, habang ito ay nagtatrabaho, ay nakaramdam ito ng panghihina at pagod. Kasabay nito ang pagkalam ng kanyang sikmura. Sa di kalayuan, may natanaw siyang bakery na nagtitinda ng masasarap na tinapay. Kaagad niyang tinungo ang bakery at akmang bibili sana. Ngunit pagkapa niya sa kanyang bulsa, isang piraso ng barya lang ang nakuha niya. Maiyak-iyak itong umalis sa tindahan at habang naglalakad ito, ay ramdam na ramdam niya ang pagkalam ng kanyang sikmura, dala ng sobra niyang pagkagutom. Kaya nakaisip ito ng isang ideya, nakakahiyaman. Pero wala na siyang ibang pagpipilian pa. Nilakasan na lamang nito ang kanyang loob. Nilapitan niya ang isang bahay at dito ay kinatok niya ang pintuan. Bumubulong-bulong pa ito na animoy isang bubuyog. Pinapractice niya ang kanyang sasabihin. Ilang sandali ay bumukas ang pinto. Hindi ito agad nakapagsalita dahil ang tumambad sa kanyang harapan ay isang magandang babae. Tanging isang basong tubig lamang ang nasambit ng batang lalaki, na sa halip ang hihingin dapat nito ay pagkain. Medyo nagulat rin ang magandang babae, pero napagtanto nito marahil nagugutom rin ang batang lalaki. Kaya naisipan nito na bigyan ng isang basong gatas at isang tinapay. Nakaramdam ng hiya ang bata, pero malugod niyang tinanggap ang gatas at tinapay at kinain nga niya ito. Pagkatapos nito, lumapit siya sa babae at itinanong kung magkano ang kanyang dapat bayaran. Sumagot naman ang magandang babae nang may ngiti sa kanyang mga labi. Sinabi nito, ang paggawa ng kabutihan ay hindi maaaring tumbasan ng kahit anong halaga ng pera. At ito ang kanyang natutunan sa kanyang mga magulang. At dahil dito, sobrang natuwa ang batang lalaki. Walang katapusan ang kanyang pasasalamat. Habang papalayo sa bahay, ay nakaramdam ng kakaibang lakas ang batang lalaki. Dahil sa ipinakitang kabutihan ng magandang babae, ay mas lalo siyang ginanahan na pagbutihin ang kanyang pag-aaral at matupad ang kanyang pangarap. Sa kabila man ng kahirapan ng kanilang buhay. Makalipas ang maraming taon, tinapuan ng karamdaman ang magandang babae
Malubha ang naging karamdaman nito at ang masakla pa dito ay hindi ma-detect ng mga doktor kung anong sakit ang dumapo sa kanya. At dahil dito, napagdesisyonan na dalahin ito sa malaking hospital sa kanilang city na kung saan andun lahat ang magagaling na espesyalista at magagaling na doktor. Isa na dito si Dr. Howard Kelly, isang bata at magaling na doktor. Siya ang natatanging doktor na malaki ang naiambag sa tuluyang paggaling ng babaeng ito. Naging interesado si Dr. Howard Kelly sa kondisyon ng babae dahil ayon sa natanggap nitong report ay malubha na ang kalagayan nito. Kaya nung minsang nagkaroon siya ng pagkakataon ay sinilip niya ang medical record ng pasyente at pagkakita niya sa lugar ng pinanggalingan nito, bigla siyang kinutuban kaya kaagad niyang pinuntahan ito para makita. At nang makita niya ito, hindi siya makapaniwala. Bagamat tumanda na, bakas pa rin sa mukha ang kagandahan nito. Hinding-hindi niya ito makakalimutan dahil ang babaeng ito ay yung babaeng nagbigay sa kanya ng isang basong gatas at tinapay. At ng mga oras na yon ay sinabi niya sa kanyang sarili ay gagawin niya ang lahat para mapagaling ito. Dumaan ang mga araw. Ilang laboratory test na ang nagawa nila. Ngunit bigo pa rin sila na mapagaling ito. At ang nakakalungkot pa rito, habang patagal ng patagal, ay mas nanghihina ang katawan nito. Nang minsang nakauwi na siya ng bahay, ay nakatanggap ito ng isang tawag mula sa hospital. Kritikal na raw ang kalagayan ng babae. Mas lalo na raw lumalala ang kondisyon nito. Nabanggit din na kapag hindi nag-respond ang katawan nito sa mga ibinibigay na gamot, ay maaari na itong bawian ng buhay. Sobra siyang nag-aalala para dito. Kaya ng mga sumunod na araw ay binisita niya ito. Maraming nakadikit na aparato sa katawan niya. Ang mga doktor dito at maging siya ay nawawala na ng pag-asa. Sobra nang naghihirap ang babae sa kalagayan niya ngayon. Wala na silang ibang pwedeng pagpilian, kundi ang wag nang patagalin pa ang paghihirap nito. Dahil ayon na nga mismo sa head doctor, ay sobra na itong nahihirapan. Bukod pa sa malaki na ang nagagastos ng hospital dito. At bago pa man sila magdesisyon, naalisin na ang mga aparato sa katawan nito, ay kinausap niya ang babae. Kahit alam naman niyang hindi siya maririnig nito, pero patuloy pa rin siya sa pakikipag-usap sa babae. Muli nga ay nagpasalamat siya rito sa ginawang kabutihan sa kanya noon at sinabing kailanman ay hinding-hindi niya ito makakalimutan. Sobrang lungkot ang kanyang nararamdaman. Nanlulumo siya sa mga nangyayari dahil gustong-gusto niya talagang gumaling ito. At nang paalis na siya sa loob ng kwarto, napansin niyang gumagalaw ang mga kamay nito. Sobra siyang natuwa dahil sa wakas ay nag-response na ang katawan nito. Hudyat ito ng pag-asa. Dahil dito ay kinausap siya ng kanilang head doctor. Nabigyan pa ito ng isa pang pagkakataon at pumayag naman ito. At pagkalipas ng mga araw ay nagkakaroon ng unti-unting improvement sa katawan nito. Nagre-response na ito sa mga gamot at higit sa lahat, natukoy na nila kung paano ito papagalingin. Makalipas ang 2 linggo, ay himalang gumaling na ito at tuluyang nakarecover na. Maituturing talaga itong isang himala. Bago pa man lumabas ng hospital ang babae,
ay sinabihan ni Dr. Kelly ang staff ng hospital na gusto niyang makita ang bill ng babae bago ito ibigay sa pasyente. Napakalaki ng naging bill nito. Ngunit nagkaroon ng ngiti sa kanyang mga labi habang ito ay may isinusulat sa bill at saka ibinalik sa staff ng hospital. At nang iabot ng nurse sa babae ay ayaw na sana niya itong tingnan dahil alam niyang napakalaki ng kanyang babayaran. May takot sa puso nito dahil hindi nito alam kung saan niya kukuhanin ang pangbayad sa hospital. Pero wala naman siyang pagpipilian kung di tingnan ang bill nang hina siya sa halagang kanyang nakita dahil napakalaki ng kanyang babayaran. Pero kasabay nito ang pagkagulat dahil sa ibaba ng bill ay may nakasulat na bayad na ito dahil sa isang basong gatas at tinapay. Dr. Howard Kelly. Natulala ang babae. Bagamat napakatagal na ng pangyayaring yon, ay nanatili pa rin ito sa isipan niya. Hindi nga ito makapaniwala. Ang dating tinulungan niya noon, isang batang pumatok sa kanyang pintuan para humingi ng isang basong tubig, ay isa na palang matagumpay na doktor ngayon na siyang nagligtas sa kanyang buhay. Hindi napigilan ng babae ang maluha. Hindi nito akalain na yung simpleng pagtulong niya noon ay ito yung magiging kapalit. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang ganitong klaseng kwento, ay pindutin niyo po ang subscribe button at huwag niyo pong kakalimutang i-on ang notification bell para laging updated ka sa mga susunod ko pang videos.